Ayan na si Bisdak. Bisdak! 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 Mga kapwa ko Pilipino! Panahon na para wakasan ang gobyernong walang kwenta! Grabe! Sobra na ho ang kanilang power tripping. Sobra na ho ang kanilang pang-aapi. Sobra na ho ang kanilang kapangagan dyan sa Palasyo de Polvoron. Saan kayo nakakita ng isang bansa na mayroong special committee hearing dyan sa Kongreso na ang kanilang ginagawa at ang kanilang agenda ay protektahan ang mga durugista sa ating bansa? Gumising na po kayo mga kababayan ko. Tayong mga Pilipino, likas sa atin ang mga matatalino. Huwag po tayo magpaloko sa mga bayarang mainstream media na mali-mali ang kanilang binabalita. Isang nakakahiya bilang isang Pilipino sa ating bansa ng mga mambabatas daan sa Kongreso ay nagbistulan mga abogado ng mga durugista at sindikato sa bansang ito. Gumising na ho tayo. Hindi na po ordinaryo itong galawan ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Kung Pilipino ka, kung mahal mo ang bayan mo, kung mahal mo ang inyong mga magulang, kung mahal mo ang inyong mga anak, mga kamag-anak at kapamilya, papayagan nyo ba na ang Kongreso sa Republika ng Pilipinas ay sila ang magtatanggol sa mga kriminal? Saan ka nakakita ngayong isang Rodrigo Rua Duterte na galit sa mga durugista, galit sa mga kriminal, at gustong tapusin ang mga demonyo na nagkalat sa ating bayan? Ay sa pa ngayon ang iniimbestigahan. Saan ka nakakita na ang ipinagtanggol sa Kongreso na ang gamit na pira nila yan ay galing sa inyong mga bulsa, galing sa bulsa ng mga taxpayer, galing sa mga bulsa ng mga magsasaka, galing sa mga bulsa ng mga tricycle driver, mga taxi driver, mga jeepney driver, mga ordinaryong Pilipino? Sinong nakinabang? Animal kayo, mga durugista, mga sindikato. Dapat ho, di ba ho, ang ipagtanggol nila ay yung mga biktima ng mga durugista at mga kriminal sa ating bansa. Yung mga nirip, yung mga ginahasa, yung mga matatanda na kung grabe nilapastangan ng mga buhaya at mga sindikato sa ating bansa, mga kriminal. Bakit ho? Ganito na ang bansa natin ngayon. Pagkatapos Rodrigo Rua Duterte, iba na ho yung nakaupo sa Malacanang. Sila na po ngayon ang nangangalaga sa mga kriminal. Tama pa ba ho ito? Kung hindi tama, kayong mga Pilipino, tayong lahat sa bansang ito, magkaisa ho tayo. Tulungan niyo po kaming mga political vloggers na lumalaban ngayon para sa ating bansa. Imulat po natin ang bawat isa na ang gobyernong ito pinamumunuan ng mafia, na ang gobyernong ito pinapatakbo ng sindikato. Adik! Ngayon, anong klaseng presidenteng nakaupo ngayon sa Malacanang? Walang utang na loob. Ang kapal ng mukha ninyo. Mga manggagamit kayo. Nung nakaraang eleksyon, Puro utang, walang loob. grabe kayo makaluhod-luhod kay Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Inday Sara Duterte noon. Sinusundo ninyo. Gumagamit pa kayo ng private plane para lang ligawan
ang isang Inday Sara Duterte na nahimik lang sa Davao. Grabe kayo. Pinagbigyan kayo ni Inday Sara. Tinulungan kayo. Ikinampanya kayo ng libre. Pati mga Duterte diehard supporters, damay! Dahil binoto kayo. Hindi na po dapat kayo nakabalik sa Malacanang. Dahil matagal nang sira ang inyong apelyidong Marcos. Wala nang sisirain sa apelyido ninyo. Dahil matagal nang sira. Hindi kayo nagpapasalamat sa ginawa ng mga Duterte. Yung tatay ninyo na nabubulok na doon. Utangina sa Ilocos. Walang magpalibing ni Presidente. Ni isang Presidente ayaw ipalibing yung tatay ninyo. Kasi nga, diktadorya. Maraming human rights abuses na ginawa sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Nagpabagsak sa ekonomiya natin. Sa kanila nagumpisa ang utang ng Pilipinas. Galit ang mga dilawan dyan sa tatay ninyo. Dumating yung Pangulong Corazon Aquino, tiningnan lang yung kabaong ng tatay ninyo na nabubulok na, hindi yan ipinalibig. Dumating si Fidel V. Ramos, general na ho yun, pero hindi po ipinalibig. Kamag-anak pa, pero hindi po na ipalibig. Dumating si Irap, hindi rin na ipalibig. Dumating si Gloria, hindi rin ipinalibig. Dumating si Pinoy, hindi rin ipinalibig. 5 presidente ng Republika ng Pilipinas isinusuka yung bangkay ng tatay ninyo. Ayaw ipalibig. Dapat alam po ninyo ito. Huwag niyo po itong kalimutan dahil history ng Republika ng Pilipinas. Dumating si Rodrigo Rua Duterte. 30 years po yung bangkay ng tatay ninyo hindi na ipalibig. Ang nagpalibig ay sino? Si Rodrigo Rua Duterte! Nakalimutan ba ninyo yon? Tama sir, wala ho kayong utang na loob. Ang kapal ng mukha ninyo. Kailan ipanilibing? Kailan ipinalibing ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte yung tatay nilang nabulok na? Alam ba ninyo? Kakaselebrate lang noong November 18, 2016. Hindi kayo nagpasalamat? Ngayon, anong ginawa ninyo sa anak ng nagpalibing? Anong ginawa ho ninyo kay Vice President Inday Sara Duterte? Putang ina ninyo. 3 years in the making. Itong bansa natin sa pamumuno ni Ngiwiim. Ngiwiim! Nimal Ngiwiim! 3 years in the making. Wala ho silang ginawang proyekto para sa ating bansa, kundi ang proyekto nila ay sirain si Vice President Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Ang tanong, nasira ba nila? Hindi! Naniniwala ba ang maraming Pilipino dyan sa mga buhaya sa Kongreso? Totoo yan, hindi. Kasi kung naniniwala ang mga Pilipino, animal, wala kami dito. Tama! Tama? Wala kayo dito. At walang nagtatanggol kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi nga, takot sila na mayroon pang isang Presidenteng Duterte na maupo sa 2028. Ngayon, mga kababayan ko, ito yung hamon ko sa inyo.
kami bilang isang political vloggers, dagdag kami ng dagdag sa aming mga channel. Mga kasamahan po natin dito, sinasabihan niyo po kami, itigil na yung kakadagdag, lumabas na ho kayo. Ngayon, narito na po kaming lahat sa labas, nandito sa Veterans Hospital, kung saan nandito si Vice President Inday Sara Duterte na gustong ipakulong ng mga buhaya ang Chief of Staff ni Vice President Inday Sara sa koreksyonal na walang kaso. Hinahamon namin kayo, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan, sama-sama tayo lumaban para sa bayan. Duterte! 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 Maraming salamat po sa ating staff Pilipinas. Grabe ang enerhiya mo. Yan po ang may paninindigan para sa ating kinabukasan, lalong higit sa ating mga anak. Kaya kung sino man po ba ang nais na maghayag ng kalandamdamin, welcome po kayo. Ano load mo ba? Okay, attorney, hindi po kayo dito, attorney. 200. Oh? Ilang araw? Ito. Pwede na. Halika dito para marinig natin.